Yo, what's up guys? And once again, Explore Sweet Escape. So guys, yung nakikita nyo ngayon is isang aktibidad ng Girl Scout of the Philippines camping. Yan yung 2 nights, 3 days nila. So binayaran ng anak ko dito dahil isa nga siyang sa mga Girl Scout para makakuha daw ng badge din. Ayan. So binayaran niya ay, ikaw na ba? 500. Ayan. Medyo hindi naman kalayuan sa bahay namin. But anyway, so yan na lang ang screen natin guys. Magkakaroon lang tayo ng storytelling na kung saan nakaka-inspire yung ikikwento ko sa inyo guys. Pupunta kami ng town nun. Tapos, syempre medyo traffic. Pupunta kami ng town. So ang ginawa ko, ako sa tito at tita ng asawa ko. Sila yung may-ari ng bahay na tinitirhan namin pala. Ayan. So, nagbigay ako ng senaryo. Ang sabi ko sa kanila, paano kaya, ano ang gagawin ninyo pag ganito ang sitwasyon? Sabihin natin sa inyong magkakapatid, parang, hindi naman ikaw yung pinakamayaman, pero sabihin natin na ikaw yung pinakamasipag siguro na magdiskarte, na magaling masinop ba na kumita ng pera? Kasi alam mo yung mga obligasyon mo, alam mo yun na kailangan ganito, ganyan. So, ano ang gagawin mo? Pag halimbawa, meron kang mga kapatid. Sabihin natin, may 2 kang kapatid na lalaki. Tapos ikaw, mag-isa mo na babae. May anak ka, lahat kayo may pamilya kayo. Pare-pareho kayo may pamilya. Pare-pareho kayong nabaon sa utang. Pero, syempre, dahil nga ayaw mo nga ng mga ganyan na inconvenience, nabayaran mo muna yung mga utang mo na, tapos paunti-unti, gumagaan ang buhay mo. Ngayon, nakikita mo yung 2 kapatid mo na nalulugmok, nalulunod na sa mga utang, kung sino-sino mga naniningil. Ayan, so, paano mo di mo malalaman? Kasi, syempre, kinuha ka nilang mga reference nila, kaya pag minsan ikaw ang kinokontak dahil hindi nila sinasagot yung tawag. So, tinutulungan mo yung mga kapatid mo. Pero parang napansin mo na parang sumusobra. Halos naiaasa na sila sa'yo. Ngayon, meron yung time na nakikicharity ka rin. Yung sabihin natin sa mga blessings na nakukuha mo, nagpe-pay forward. Yun yung word na pay forward. Okay. So, sabihin natin na tumulong ka. Sabihin natin sa halagang 500. Binigyan mo ng tulong yung kakilala mo. Or sabihin natin yung humingi ng tulong, no matter kung kakilala mo ba yung taong yan o hindi. Ngayon, dahil nga nag-pay forward ka sa ibang tao, tapos alam mo naman na may mga ibang Pilipino na pag-uusapan kanila na nakatulong siya sa ibang tao, tapos yung sariling kapatid niya, lugmok sa utang, hindi yun ang tulungan niya. Yung ganon, diba? Pero syempre, hindi nga nila alam na ang dami mo nang naitulong sa kanila. So, sa tingin nyo ba, masama ba yon? So, ang sagot naman sa akin ng tita ni Mac, sabi niya na, okay lang din naman tumulong sa iba. Ayun. Pero kapag nakikita mong too much naman na, tama na. Kasi hindi mo sila tinuturuan na mabuhay sa sarili nilang paa. Lalo mo silang pinapano na parang maging tamad na dumiskarte sa buhay. Yung tito naman ni Mac, ang ganda ng sagot niya. Sabi niya na, oo, okay lang na tumulong sa iba, mag-pay forward sa iba. Hindi lagi sa kamag-anak. Pero kapag ang usapan is sabihin natin sa kamag-anak mo is may sakit, basta wag lang talagang sakit, 'di ba? Wag lang talagang sakit. Tutulong siya. 'Di ba? Kapag sakit. Pero kapag halimbawa walang pang tuition, walang pambili ng ganito, walang pambili ng ganyan, ayan. So, kailangan mo na rin yung parang bigyan sila ng something na dapat kailangan mag-push sa kanila na magsumikap din sila. Ayan. So, hindi sa nagiging madamot ka or anything. Ayan. So, ikwento niya yung buhay niya na sa kanilang magkakapatid. Alam ko marami makaka-relate dito eh. Sa kanilang magkakapatid, siya lang yung nakaangat ba? So, parang similar sa situation na binigay ko. Siya lang ang nakaangat na parang umasa na yung mga ibang kapatid niya sa kanya dahil nga nakapunta siya sa US,
Nagsikap siya para mapatapos yung mga anak niya, gumandang buhay nila. Ayun. Pero yung mga ibang kapatid niya, hingi dito, hingi doon, hingi dito, hingi doon. So, ang ginawa ngayon nung ni uncle is, parang random niya na bakit ganito, parang hingi na lang ng hingi, hingi na lang ng hingi, hingi na lang ng hingi. Siyempre, may mga gastusin din siya. Saka yung pamilya niya, nagpapaaral din siya ng mga anak niya. Diba? So, sabi niya, ginawa niya, dun sa kapatid niya, binigyan niya ng puhunan. O, ito, sabi niya daw sa kapatid niya, dahil sinuggest mo na gusto mong magkaroon ng sariling animal na palakihin at mas malaki ang kita mo, sige, bibigyan kita ng puhunan. Pero in 2 years, kailangan ibalik mo din sa akin yung puhunan na yan. So, yun ang ginawa ni Uncle Ernie. So, binigay niya yung puhunan. So, within the span of 2 years, hindi na nanghingi yung kapatid niya. So, bumalik siya ngayon dito sa Pilipinas after 2 years. Siyempre, sabi ni Uncle Ernie sa kapatid niya, nasan na yung yung pinahiram ko sa yung kapital? May inabot namang pera. Although, hindi naman daw ganun na buo siguro. Pero ayun, may inabot na pera. Pero hindi kinuha ni Uncle Ernie. So sabi niya, hindi ko naman kukunin yan eh. Sabi niya, para sa inyo din yan. Gusto ko lang na para at least ma-realize nyo na dumiskarte din. Na hindi lahat pwedeng hingiin. Kasi 'di ba kapag nagbigay nga siya, ayaw niya nang yung kabibigay niya, agitad manan, parang magbibigay na naman, tapos magbibigay na naman. Kaya yun, ang ginawa niya, pinaanuhan niya na lang, sinuportahan niya na lang na magtayo na lang ng mga business na lang yung mga kapatid niya. Tapos naglagay siya ng timeline. Although sa mindset niya, hindi niya na sisingilin yun, pero pinapaano niya dun sa mga kapatid niya na sisingilin ko yan after 2 years. Parang balik capital. Pero hindi niya kinolekta. Parang niya kasi napalagoy ninyo, siyempre kunin nyo na rin yung kapital. So, yun yung parang easiest way na maputol yung ganong mga kaugalihan na. Mahirap kasi kapag pamilya, diba, dito sa Pilipinas. Oo. So, yun. So, kapag ganon, at least, kapag ano man sabihin ng mga ibang tao, alam ng mga ibang tao na nag-business o nalugi yun, wala magagawa. Anong ginawa niya sa pinam sa akin? So, yun. So, way forward, hindi lang the family, may dapat within the family. Pag niya na parang may palit na sa mali. Parang hindi mo tinuturuan yung kapatid na tumayo sa ang sariling which is bad. Parang lalo silang nilugok. Tumatanda tayo. So, pag isipin mo, pag ikaw, sige, sabihin natin, kasi nga pamilya ko nga, kailangan tulungan ko sila. Kasi nga, nakaangat nga ako. Kaya tulungan ko sila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako nakarating sa ganito. Nandun na tayo. Pero naisip nyo ba na kapag halimbawa dumating yung araw na sabihin natin namatay kayo? Diba? Yung mga naiwan yung mga sinusuportahan nyo, hindi ba kawawa sila? Diba? Napakasakit, diba? So, lalo silang magiging kawawa pag ganun ang nangyari. So, habang maaga pa lang, pag tayo tumutulong sa ating mga kamag-anak, okay lang yung minsan pangalawa, ganyan, okay lang. Pero kapag palagian na inaasa nila, nawalan kami ng gasol, pautang, tapos o kaya pahingi, ganyan. Meron pa ngayong mga iba na pautang, hindi na nagbabayad, bibigay ko din ng Friday. Nako, kahit ilang Friday pa dumaan, hindi nila naisip na kumustahin ka na pag bayaran na. Ayun, so, nga, tulad nga ng sabi ko, iba talaga kapag gusto mo talagang tumulong, na hindi lang pera-pera na itutulong mo yan, tumulong ako. Pero ang kasi doon, dapat nag-iiwan ka ng lesson. 'Di ba? Hindi yung porque tumulong ka, pera lang, ganyan. So, the following month, hingi na naman sila. Parang hindi yata tama. Diba? Baka mamaya lalo mo pang pinapatay yung sarili mo, katatrabaho ka o overtime para lang ma-fit ka. Paano naman ikaw? Paano kapag ikaw na laki? Ang ipon. Diba? Mahirap yung kang ipon na tumatanda. Mahirap. Ngayon, although
natin mahirap talaga mag-ipon ngayon dahil sa ng mga bibilhin. Magiging siguro pag talaga kapin para magtipid at mag-inog. Ayan. So, yun nga guys. Yun ang story time natin. Ngayon, hintay ko lang sinala. Tapos, ayun pala siya guys. Ayun o, nakikaldalan doon. Hindi ko alam kung pinag-usapan nila. Kita ko na may aki naman siya. Pero doon siya o. Lumapit nga siya kanina guys. So, nag-uumpisa na nga ako sa vlog. Ayan. Ayan, so that's it for today guys. And again, huwag niyo po akong kakalimutan i-follow sa Facebook ko. Sa personal Facebook ko, Grace po. Ayan, meron din po akong page, Explore Sweet Escape. At TikTok account, ang bagong TikTok account natin na fresh, bottom-bota pa ang ating Facebook. Ilan pa lang ang followers. So, ayan, Explore Escape din. Ayan. So, have a good one, guys. Goodbye. Whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, Okay, thank you.